David. This detail is important, and here is why. After Adam and Eve sinned, and sin and death came into the world, God revealed his plan to send a Redeemer. But it wasn't until God chose David to be king of Israel that he clarified who this Redeemer would be. God promised David in Psalm 89, "I will establish your offspring forever and build your throne for all generations." This offspring was the promised Redeemer, the Messiah. In God's plan of salvation, the Messiah was to be a descendant from David's line. The angel's reference to David's town affirmed that Mary's son, despite his humble birth, was this child of promise, the anointed king who would fulfill God's ancient plan to redeem his people. This is why Matthew's gospel begins with Jesus' genealogy. It proves that Jesus had a true legal claim to David's throne through his earthly father Joseph. The New Testament is full of references to Jesus as the Son of David, from the blind man who cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me," to the crowds who welcomed him into Jerusalem shouting, "Hosanna to the Son of David." When Gabriel came to Mary, he said of Jesus, "The Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Contrary to one expectation of many, Jesus did not deliver Israel from the Romans and establish an earthly kingdom. That was not the plan. No, God's plan to save his people required Jesus to die. Jesus explained, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and he must be killed, and on the third day be raised to life." Jesus used the word "must" because God had ordained it, and he was fully committed to this plan. After his resurrection, Jesus told his disciples, "Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." All the Old Testament points to Jesus. Every aspect of his life was according to God's plan of redemption. Scripture tells us Jesus will bring all nations under his rule. He truly inaugurated the kingdom of God and offers salvation to all families of the human race, to every person who repents and pledges allegiance to him. It was no small detail that Jesus was born in the town of David. Think about it. Do you believe that God always fulfills his promises? When things go wrong, how can you take comfort in knowing that God's eternal plan never fails? Christ the Lord, a Christmas meditation from Third Millennium Ministries and FEBC Radio. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Love at Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Kaya naman, dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya inaanyayahan po namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code ng ating GCash o bank account para po sa inyong mga donasyon. And please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong partnership and God bless. Ayan. At Ate Love, at sa lahat ng ating
ating mga listeners ngayong umaga, dadako na po tayo sa ating topic. Alam mo mga ka-Family Matters, mga ka-hashtag Wednesday, tanong lang po, may mga pagkakataon ba sa inyong marriage na pakiramdam ninyo ay parang outsider kayo? Outsider sa ideal marriage. Outsider sa simbahan. Outsider dahil sa mga pagkukulang, pagkakamali, o sitwasyon ninyo bilang mag-asawa. Minsan kapag hindi tugma ang kwento natin sa perfect couple image, iniisip natin na baka hindi na para sa akin ang good news. Pero malinaw ang salita ng Diyos. Sabi diyan, a light for revelation to the Gentiles. Ibig sabihin, mga kapatid, si Jesus ay dumating para sa mga nasa gilid, hindi lang nasa sentro. Para sa mga taong pakiramdam ay hindi sila kasali at kasama diyan ang maraming mag-asawa. So ngayong umaga po mga kapatid, pag-usapan natin kung paano si Jesus ay for every kind of couples. Yes. Para sa bawat uri ng couple, kahit sa mga relasyong pakiramdam ay wala ng pag-asa. Mula po sa www.thirdmill.com, kaya naman inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan o mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 at mag-comment sa aming Facebook page. Click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Yes, alam mo Kuya Jer, napakaganda at interesting at tugma no sa ating celebration ngayon. Ito nga ating topic na Jesus is for every kind of couples. Yes. Ibig sabihin yan Kuya Jer, no, baguhan man kayo sa pagsasama o matagal nang magkasama, masaya man ang relasyon o dumaraan sa pagsubok. Kapatid, si Jesus ay lumalapit at tumatanggap sa inyo kung nasaan man kayo ngayon. Yes. At kung ano man yung sitwasyon ninyo. Si Jesus ay para sa mga mag-asawang nagkakaunawaan at para rin sa mga nahihirapan. Yung ba mga pagod na sa kanilang buhay mag-asawa, no? Ito siya ay para sa mga puno ng saya at para rin sa mga sugatan at napapagod. Siya ay para sa mga natutong magpatawad, maghilom, at magmahal muli. Yeah. Kapag inilagay natin si Jesus sa sentro ng ating relasyon, ito po yung magandang mangyayari, no? Siya ang nagbubuklod sa atin. Tinuturuan niya tayong maging mapagpasensya, mapagpatawad at magmahal ng higit sa damdamin lamang. Alam mo, ito yung magandang tinuturo sa atin ni Jesus, Kuya Jerry, no? Na ang pag-aasawa, hindi ibig sabihin na kapag ka nag-aasawa ka na, luwas na ka sa kanabitong mga utang, kailangan mo tabang og bayad, luwas na ka sa mga problema sa balay, kay kanang kuwao naman kasi mong bana, mag-something inana ba? Luwas na ka ana, but hindi po talaga ang ganyan ang totoong ibig sabihin ng pag-aasawa. Yes, oo, totoo yan, Ate Love. Kaya naman, no, dadako na tayo sa ating Sa unang mga punto. puntong pag-uusapan sa umagang ito, no? It's about kung bakit ba si Jesus ay for every kind of couples. Unang punto, sinasabi dito, Jesus came for the excluded. When we say excluded, Ate Love, yun yung mga outsider. Yes. Akala nila hindi sila karapat-dapat, akala nila hindi sila kasali. Yes. Pero sa totoo lang mga kapatid, no, yung kasama tayo sa grace ng ating Panginoon. Kasama tayo sa kanyang revelation, sa kanyang pagmamahal, hindi lang kanang naara gipili kundi kitang tanan adunay katungod tungod kay kita apil nga giluwas sa Dios. No? Alam naman natin, Ate Love, sa panahon ni Jesus, ang mga hentil ay itinuturing na hindi karapat-dapat. Yun, tulad yung sinabi ko kanina. Pero sila mismo ang tinawag ni Simeon na kasama sa plano ng Diyos. Yes. Ganun din sa marriage, Ate Love. May mga couples na feeling excluded. When we say excluded, Ate Love, yan ang dahil hiwalay noon. Yes. Pangalawa, dahil hindi na financially stable. Pangatlo, dahil laging may conflict. Pangapat,
dahil hindi tugma sa inaasahan ng iba. Yes. Kada ba mingon yun nga, yung excluded. kada ba mingon ka nga, unsa naman akong marriage life, wala ko kasabot. Maulan ang kuan ay makigalubilo sa mga righteous people. Sino ba naman ako? Ang dumi-dumi ko na, hindi na ako karapat-dapat. Mga kapatid, no, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Oo. Totoo yan, Kuya Jerry. Pero, alam mo, ang mensahe ng Pasko ay ito'y malinaw. Kasama kayo. Oo. Yan. Kasama kayo. Kasi nga, Jesus came for the excluded, not only as individuals, no, pero ito na nga sabi mo kanina, as couples. He came for couples who feel left out because their relationship does not look perfect. Hindi talaga, no? Kasi minsan, sinasabi mo, buti pa yung husband niya or buti pa yung asawa niya. Oo. Mapag-alaga. Inaalagaan talaga ako. Inaalagaan talaga siya. Oo. Samantalang ako, ninineglect lang ako ng aking asawa. Pero minsan, ganun tayo, di ba? Oo. Namagay usahay ito labang atong expectation, Yes. mao'y jud unta. Yes, totoo. Pero tungod sa dili natong mapugngan, ang atong expectation wala na tagbo. Wala na meet. Manang yung ma-disappoint expectations. ma-disappoint Totoo. ka. Ug mao nay reason, siguro mao nay reason nga maluya ka, ma-discourage na ka, ug magpalayo na ka sa Ginoo. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi po talaga perfect ang life ng buhay asawa. May asawa. Yes, yes. Totoo yan. May mga conflict talaga yan. Hindi yan maiiwasan. Totoo. May mga problema talaga. Minsan yung ate love, sa isang buwan, may mga away talaga, may mga alitan. Hindi naiiwasan yan. Kaya nga, si Jesus ang ating sagot. Si Yes. Jesus ang ating reason. Kaya bakit tayo in-embrace niya sa kanyang kaluwalhatian. Yes, totoo yan. And not only, Kuya Jerry, for the couples who feel left out, but for couples also judged because of their past mistakes, Oo. broken beginnings, or painful stories. Especially yun, di ba, parang iniisip nila na, ay, hindi talaga pala ako karapat-dapat na mahalin, hindi Oo. ako karapat-dapat na magkaroon ng partner sa buhay, dahil ito yung past ko. And not only that, it's for couples also who feel unseen, unheard, or unworthy because they don't fit society's standards. Oo. Kaya Jesus came for the excluded. Oo. Gustong ipa-remind sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, na hindi siya nagpunta para sa mga perfect couples. Yes. Pero nagpunta ang Panginoong Jesus, or nagpunta siya dito sa mundo To save. to save us, and to save us from all that kind of Imperfection mindset. natin, ang pagka-imperfection natin. Especially that kind of mindset, labi na sa mga asawa na kanabang mag self-pity. Oo. Kani gyud kwan kay ni usual kay ni siya common kini nahitabo nga mag self-pity tungod kay dili mo gud ko palangga sa ako ang husband or wife. Dili mo gud siya inanak ka sweet, may paka. Then it leads to comparison. Yes. And it leads to kanabang imong mindset na dayon kay kanang mangita na lang siguro kog lain nga kanang mo alaga nako, mo kuan nako, mo hatag og pansin. pag-care. Oo. Manang Time. ang mahitabo kay mahimong mag-seek siya attention. Yes. Which is not good na. Kaya alisin po natin yan sa mindset natin. And let's remember na nandyan po si Panginoong Jesus. Nandyan ang Yes. ating Panginoong Jesus na laging magliligtas sa atin kahit nasa ganyang pag-iisip, Kuya Jerry. Nandyan siya palagi to remind us and that He is always there, that even sa mga excluded, kagaya mo kung ikaw man ang nasa sitwasyon ngayon na ganyan. Dahil yan, pag-usapan din na natin yung mga financial stable. Minsan Yes. talaga hindi may iwasan at love. Siguro, mamayang gabi, kanabang nalampasan yung mga, kanabang, sama niyo, grabe man yun ni kapitos, grabe yun ka lisod, sama ni. Pero alam mo mga kapatid, tandaan natin, hindi lang dapat natin tingnan sa ating mga financial na pera. Yung kanabang ato ang karong gigunitan. Yes. Remember, kahit kung sa kasimple na siya, basta happy lang ka. Para sa Ginoo, makita sa Dios ang imong kasing-kasing ug sa imong asawa, sa imong banaw, ug sa imong tibuok pamilya. Yes. Bisag simple lang gud mo. Ayaw lang jud nimo ipugos. Nga kanabang imo yung paningkamutan, hanto na noon mo na rason nga nabulit na noon mo sa mga utang-utang. Niya nag-away na, then Oo. asasa na padulong ang gipaghugutan sa away. Wala nga ayaw nimo i-focus diha ang kanang bitong maoy hinungdan noon nga dili naka-happy
no? Just remember mga kapatid, no? Mamaya mag-celebrate na po tayo. Yes. Paano si Jesus isinilang sa ating sanlibutan. At Not yun ang only- i-acknowledge natin, Kuya Jerry, mamaya. Not only that, ang pinaka-importante dyan, na isinilang natin si Jesus sa ating buhay. Yes. Kana bang ato siya kinabuhi na sa atong kinabuhi. Yes. Oo. Yun ang ating unang punto, no, Kuya Jerry, that Jesus came for the excluded. Excluded. Kaya, isipin mo kung ikaw man yan, ang excluded na yan, no, Oo. kapatid, kung ikaw man yan, naku, huwag ka mag-alala. Andyan po ang ating Panginoong Jesus na tagapagligtas sa ating buhay na kahit anong sitwasyon pa man pagdadaanan natin, no, hindi na naman talaga natin makontrol lahat, Kuya Yes. Jerry. Kaya nga kailangan natin si Jesus sa atin. Yes. Yan. Next, pangalawang punto, Jesus brings light to hidden struggles. Oo, ano ba yung mga hidden struggles natin mga kapatid? Sabi ng salita, no? Sabi ng salita mga kapatid, si Jesus ay light for revelation, no? Ang ilaw ay hindi para manisi, kundi para magpaliwanag at magpagaling. Yes, kasi nga maraming mag-asawa ang may tagong sugat. Anong Kanang tang bang sugat yan natin? hinanakit? Oo. No, kagaya ng tahimik na galit. Uy. Na hindi niya kasi ma-express yung galit niya kaya tumatahimik na lang. Ito ding emotional distance. Oo. Kasi parang hindi naman din niya nafe-feel na may worth siya sa partner niya kaya Munang magpalayo na lang dumidistansya siya. Oh. And then hindi niya ina-express yung emotions niya. Hindi na pag-uusapang sakit. Ito na yun. Lagi na lang Walang closure. Oo. No, na may nangyaring conflict, nasaktan ka, umiyak ka, pero walang closure sa conflict na yun. Kaya parang pinipilit mo na lang sa sarili mo na, okay na lang yun, sige na. Oo. Ay, hindi yun maganda pala. Oo. Kaya nga mga kapatid, no, kapag hinayaan natin ang liwanag ni Kristo, hindi siya naghusga. Manay pinakanindot at love. Kung ato lang dito pasagdan jud ang light ni Christ, ang iyang grace, ang iyang love. Mo na mo ang iyang light good ang but pasabot diha ang iyang grace para kanato, ang iyang love para kanato. And remember mga kapatid, talagang ang Diyos ay hindi naghusga sa ating pagkatao. Yes, totoo yan. Kaya nga siya ay nag-aayos. Kaya hayaan natin na ang Diyos ay aayos sa lahat ng mga lapses, mga imperfections sa ating mga buhay. Hayaan natin siya ang aayos diyan. Totoo yan. Alam mo, Kuya Jerry, hindi talaga yan naiiwasan. Especially kung, matagal na kayo sa buhay mag-asawa, marami na kayong pinagdadaanan. No, hindi talaga maiiwasan na may mga struggles talaga that stays behind. No, that stays behind closed doors. Kagaya ng misunderstandings, ito yung unspoken hurts, no, financial worries. Yes. Isa na din dito ang infertility, hindi pa kayo nagkakaanak. Maraming diyan na nag-aaway lagi. Yes. And then, nagiging cause din yan ng conflict. Yes. Or di kaya struggle sa emotions, especially sa mga babae. No, ito din tinatawag na past mistakes, fear, and exhaustion. Others may see smiles, but Jesus sees the truth of the heart. Nakikita yan ng Panginoon kahit ano yung nararamdaman natin. But the good news is this, Jesus does not expose to shame. He reveals Yun lang. to heal. Yun ang napakaganda ng ating Diyos. Hindi niya tayo ipapahiya. Hindi niya tayo kinakahiya. Hindi rin niya tayo papahiya. Kapag ano yung sinasabi niya, ginagawa talaga ng Panginoon. He reveals to heal. His light uncovers not to condemn but to restore. Where there is darkness, confusion, or Yes. secrecy, His presence brings clarity, peace, and hope. Kaya Yes. kung tayo mga couples, no, when we allow Jesus to shine His light into our hidden struggles, honesty replaces fear. Grace replaces guilt. And healing begins. Nothing is too hidden to Jesus, for Jesus, and no struggle is too small or too deep for His life. Oo. Yun po yung tatandaan natin palagi, that ina-acknowledge po yan, nakikita yan ng Panginoon kung ano yung mga struggles natin. He is not sleeping. Kaya nga mga kapatid, no, tandaan natin yan. Jesus brings light to the hidden struggles. At tayo yan, nag-struggle talaga tayo. Yes, totoo yan. I-accept natin yan. Hindi talaga natin makaila or maikakaila na may mga struggles tayo sa ating buhay. Kasi nga walang perfect na marriage, Kuya Jerry. Kaya
as long as nandito pa tayo sa mundo, nagsistruggle talaga tayo sa lahat ng bagay. Etong pinaka worst struggle na talagang hindi natin minsan naiiwasan, ito yung financial struggle, no? Talaga. Kasi dito natitest ang buhay mag-asawa talaga. Dito natitest ang pagsasamahan ninyong dalawa. Kaya minsan napakahirap itong lampasan. Alam mo, Ate Love, ang dami-dami talaga mga struggles. Yes. No? Sabi nga nila, habang tumatagal daw, ay lalong sumasarap. Yes. Pero mga kapatid, may mga kasabihan din na habang tumatagal, makilala mo talaga ang ugali ng iyong partner. Oo. Kasi minsan, akala natin kilala na natin siya. Pero minsan, hindi. pero tayo pa rin ay nagkapasalamat sa ating Diyos. Yun nga ang sinabi ko kanina, kahit sa lahat mga imperfection natin sa ating mga buhay, pero itong light, which is Jesus, na siya ang nag-embrace sa atin sa lahat ng ating mga pagkukulang, tayo ay nagpapasalamat. Dahil kahit tayo nag-struggle, tandaan natin mga kapatid kahit tayo nag-struggle talaga sa ating lahat ng mga areas natin, financial man yan, emotional man yan, spiritual man yan. Pero si Jesus, lahat yan, walang nilalampasan yan. Talagang in-embrace niya lahat. Siya ang sagot sa lahat ng ating mga problema. Yes, totoo yan. Kaya, alam mo yung kahit na, walang perfect na couple. Kaya, ang maganda dito, i-acknowledge lang talaga natin ang Panginoong Jesus sa lahat ng ating mga problema, eto sa lahat ng ating mga struggles. Talagang nandyan ang Panginoon. Kaya nga, dapat kumakapit tayo talaga sa Panginoon. Hindi tayo magdesisyon agad na, ay, makikipaghiwalay na siguro ako. Oo. Kaya nga, Huwag natin gawing option yan. Huwag natin gawing option yan. Totoo yan, Ate Love. At tandaan natin, just remember mga kapatid, yung isinilang na si Christ doon sa manger. Remember, yung star. Yes. Yun ang nagli-lead. Yun ang symbol ng pag-asa natin. Sa ating buhay mga kapatid ngayon, hindi man natin literal kung anong yung nakikita natin yung sa pagkatao talaga ni Jesus, katong gipanganak siya. Pero kung saan man na sa atong panahon karon, remember mga kapatid, itong light na ito, wag nating kalimutan yung pag-asa natin. I-preserve po natin yung ating relasyon sa ating asawa. Wag nating hayaan na ang gawa ng diablo ay maging matagumpay siya, kanabitong makuan siya bito Ate Love kanang malampuson sa iyahang plano manggod. Sabi nga diyan sa John chapter 10 verse 10 na si Satan talaga ay gusto niya maging kanabitang ginakawat niya, ginapatay niya, ginadistract niya, ginasteal niya. Yes. Pero si Jesus, mianhi siya sa kalibutan aron sa paghatag o kinabuhing madagayaon. Mao na ang light. Yes. Yun ang dapat nating isipin at isa puso, especially sa ating buhay mag-asawa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Yes. If you're in a relationship na abusive, emotionally and physically, pray for your relationship talaga. Pray for your marriage na si Kristo yung magliligtas talaga sa inyong buhay mag-asawa. Huwag mo nang sabihin na, ay, ayoko na makikipaghiwalay na ako. Huwag ka mag-desisyon. And then hindi ikaw ang makapagbabago sa iyong partner. Yes, totoo Only yan. Christ can soften the heart. Yeah. Kagaya ng prayer ni Ezekiel, na baguhin at saka gawing yung heart of stone, gawin siyang heart of flesh. Oo. O ganun din sana yung prayer natin sa ating mga mag-asawa, especially kung nagsa-struggle kayo ngayon sa inyong relationship. Always pray for your spouse and ask God to soften their hearts. Ganun po. Yes. Yun ang ating pangalawa, that Jesus brings light to the hidden struggles. At dumako na tayo sa ating pangatlo, Jesus restores belonging and hope. Yes. Kaya nga alam naman natin na hindi lang si Jesus nagbibigay ng forgiveness. Tandaan natin yan mga kapatid, itong forgiveness. Binabalik niya ang dignidad at pag-asa. Yes. Kaya nga sabi sa Revelation, may mga tao mula sa lahat ng bansa, wika at kwento. Ibig sabihin, may lugar ang inyong kwento sa kaharian ng Diyos. Napakaganda. Yes. Alam niya ng Panginoon, nakikita niya yan at may lugar tayo dyan. Kaya nga mga kapatid, walang marriage na too broken para sa grasya ng Diyos. Yes. Oo. Kasi Jesus restores belonging and hope to those who feel lost,
disconnected or forgotten. Nandyan lagi si Jesus nagre-restore. Alam mo, Kuya Jerry, yan naman talaga ang ginagawa ni Jesus kapag tayo nadi-disconnect, paminsan dahil sa struggle ng buhay, dahil sa struggle ng buhay mag-asawa, minsan hindi naiiwasan na nadi-disconnect tayo sa Kanya. Kaya si Jesus yung way para ma-restore tayo. For couples who feel distant from each other, from their families, or even from God, Jesus gently draws them back. Si Jesus yung nagpapakunik. Hinihila Yan niya sabi tayo ko. pabalik. Yes. He reminds them that they are not alone, that they are not abandoned, and not beyond restoration. Yun bang wala naging pag-asa ni. Wala na. Alam mo, Ate Love, no, may illustration lang akong gagamitin. Alam naman natin na ang ating buhay mag-asawa ay parang base yan. Yes. No? Pag nabasag yan, akala natin wala na pag-asa. Wala na. Sira na. Oo. Ikaw na lang na siya, ilabay na lang na siya. Pero tandaan natin, ang ating Diyos ay potter's hand. Yes. He can mold us. Pwede niyang i-mold uli. Yes. Kasi alam niya paano ang proseso. Oo. Sa atin, may mga proseso tayo, may mga ideya tayo. Pero alam mo, Ate Love, minsan palpak talaga. Minsan unsuccessful. Minsan mauubusan tayo ng mga ideya. Pero kay Jesus, ang dami. Maraming paraan po si Christ sa atin. Yan. Tandaan natin, siya ang ating potter's hand. Kaya niyang ibalik ang lahat ng nasisira sa ating relasyon. Totoo yan, Kuya Jerry. Sabi pa nga dito, when there was rejection, Jesus brings belonging. When there was disappointment, He brings hope. Yes. Where there was brokenness, He offers a new beginning. When Jesus becomes part of a relationship, He rebuilds what was damaged and renews what was fading, sabi mo kanina. He assures couples that their story is not over. Yeah. And that with Him, there is always hope worth holding on to. Kapag yun lang kapag maniwala tayo sa Panginoon and yun ang ini-entrust natin sa Kanya ang ating relationship ng buhay mag-asawa, dyan pumapasok si Jesus. He's like a knight in shining armor na handa talagang sumalo agad at i-save tayo. Siya ang ating protector. Yes. Kumbaga. Yun ang meron nga ako napanood na isang movie, Kuya Jer, na nasabi doon na paano na yun, yung marriage ko paano na, pa-broken na siya. Pa-broken na. May sabi nga doon, kaya nga nandito si Jesus to save your marriage. It's not too late. No, hindi pa yan too late. Kahit na yun bang nasa punto na kayo na nagdedesisyon na kayo na na lang para sa mga bata na lang, no? It's not too late, kapatid. No, dapat ipagdasal natin ang ating marriage. Hingin natin sa Panginoon na iligtas ang ating buhay mag-asawa at i-restore yung pagmamahal. Kaya nga dapat yung prayer po natin everyday, Lord, renew our love for each other. Renew our love, refresh us. I-refresh yung pagmamahal ninyo sa bawat isa. Especially for the couples na matagal na sa kanilang pag-aasawa. Oo, nasa mga 15 years, 20 years, 25 years. Hingin talaga natin sa Panginoon kasi hindi naman everyday kasi, Kuya Jerry, na okay yung takbo ng inyong relationship. May mga araw talaga na maiisip mo na parang wala kang pagmamahal sa partner mo. Hindi siya Parang hindi siya loving, hindi siya lovely sa mga mata mo. May mga araw talaga na irritated ka sa kanya. May mga araw talaga na parang ayaw mo siyang kausapin, parang naa-annoy ka. Meaning, in other words, may mga araw na hindi mo mahal ang partner mo. Na hindi siya kaya-aya sa paningin mo. Ang maganda dyan, ang magandang gawin dyan is always pray na, Lord, everyday, i-renew mo yung love ko sa aking asawa. No, maganda ang ganong prayer. Yun bang everyday makikita mo yung good sa asawa mo. Hindi mo makikita yung mga annoying parts niya. Oo. Totoo yan, Ate Love. At ay makarelate talaga dyan kasi na-experience natin Totoo. yan. Personally po, na-experience namin to ni Kuya Jerry. May mga panahon talaga na parang irritated ako personally. Irritated ako kay Kuya Jerry. Isang tanong lang parang galit na ako kasi hindi niya naiintindihan. Isang tanong lang niya, sumasagot ako, parang pagalit na yung sagot ko kasi parang, ay nako, paulit-ulit, parang gano'n. Totoo yan, may mga ganong moment talaga tayo, may mga ganong experience tayo na parang,
annoying, parang irritating. Mm-mm. May mga times na parang ayaw mong pansinin yung asawa mo. Mm-mm. Yun talaga yung mga experiences Gusto mong mapag-isa lang. Yes, may mga panahon na ganun. Which is, okay lang naman Okay na lang. mapag-isa. Mm. No, okay lang na. Pero wag naman sana gawing the whole day gusto mo mapag-isa. Oo, may ibang usapan na yan. Yes. Kaya naman mga kapatid, no, napakaganda ng ating napag-usapan, no. Yung tatlo na yon ay lagi nating isa puso yung mga kapatid. Recap lang natin natin ba? Number Yes. 1, Jesus came for the excluded. At tayong lahat yan. Kasali ka kapatid. Wag natin isipin na hindi ka nakakaya-aya, hindi ka karapat-dapat. Kasali ka. Yes. Number 2, Jesus brings light to the hidden struggles. Alam naman natin, tayong lahat, sa buhay mag-asawa, may mga struggles talaga. Totoo. Pero si Jesus ang sagot niyan. No? Dahil sa kanyang revelation, dahil sa kanyang light, no, marireveal niya kung tayo ay na-struggle na pala at handa niya tayong tulungan. Number 3, Jesus restores belonging in hope. No, yung belonging natin, kanyang hope din, talagang nire-restore niya. Kaya mga kapatid, no, tandaan, hindi perpekto ang buhay relasyon, pero pwedeng maging matatag kung may Diyos sa buhay mag-asawa. Yes, kaya naman mga ka-Family Matters, napakaganda ng ating napag-usapan ngayong umaga. Ito ang Jesus is for every kind of couples. Pero sa sandaling ito ay gusto po namin marinig ang inyong mga feedback o yung mga kwento din, no? Kaya mga ka-Family Matters, gusto namin kayong marinig. Yes. Yan, number 1, kailan niyo huling naramdaman na parang outsider ang inyong marriage? Oo, kailan? Kailan niyo huling naramdaman na parang invisible man siguro? Hindi na siguro makita ni Lord ang among mga struggle. Kailan yan? Pwede niyo yang i-share. Number 2, saang bahagi ninyo kailangan ang liwanag ni Jesus ngayon? Saang bahagi ba ng inyong relationship, no, na kailangan ninyo? Is it sa inyong financial? Is it sa inyong spiritual? Yes. Is it sa mga bata, the way you, sa parenting, no? Minsan kasi, Kuya Jerry, struggle din tong pagpaparenting eh. Yung bang paano idisiplina ang mga bata. Minsan ito yung nagiging cause din ng conflict. Yes. No, saang banda o bahagi ng inyong buhay kailangan nyo ng liwanag? And pangatlo, ano ang isang hakbang na pwede ninyong gawin para muling piliin ang isa't isa? Oh. Ano ba yung maaari ninyong hakbang? Alam mo kapatid, eto ha, choose your spouse every day. Talagang piliin mo ang iyong spouse every day. Choose your spouse over your job. Yes. Choose your spouse over your kanabang achievement sa job nimo, no? Huwag mo hayaan na maganda nga yung position mo sa iyong trabaho pero nabo-broken naman yung marriage mo. Yes. You have to really choose your spouse, no? Alam mo Kuya Jerry, dahil sa bawat tahanan, no, eto tama ka, no, sa mga sinasabi mo kanina Kuya Jerry, dahil sa bawat tahanan may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig at katatagan. Baka nga ang inyong karanasan ay makapagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya naman mga kapatid, mga ka-Family Matters, Hashtag Wednesday Edition, share nyo sa amin sa magitan ng text o message sa ating Family Matters. I-click nyo lang dito sa 1116 DXIS, your community radio. Yes, ayan. Kaya dito na tayo dumako sa ating encouragement din, Kuya Jerry, no, sa ating mga couples na nakikinig ngayon. Simulan ko, Kuya Jerry. To all the couples no, na nandito ngayon, nakikinig ngayon, whatever season you are in, no, eto ba yung relationship ba ninyo ay strong or still healing, Jesus is with you. Yan po yung pakatatandaan natin. When love feels easy, thank Him. When love feels hard, lean on Him. When words are few and strength is low, remember that God's grace is enough to carry you through. Do not measure your relationship by perfection, Yan. but by faithfulness. Wow. Choose each other every day. Choosing forgiveness and choosing even when it's difficult. Allow Jesus to be the center because where He is present, there is patience, healing, and hope. Hold on to this promise mga kapatid. With Jesus, no effort to love is wasted. No prayer is unheard. And no couple is beyond restoration. Yeah.
Keep walking together hand in hand and heart to heart with Christ leading the way. Ayan. At dahil dyan, para naman sa akin at love, no, mga ka-Family Matters, kung may magsasabi sa inyo na huli na ang lahat, Yes. si Jesus ang nagsasabing hindi pa tapos ang kwento ninyo. Yes. Dahil ang good news ay hindi lang para sa mga iilan, tandaan natin yan, ito ay para sa inyong dalawa. At yon dapat nating i-embrace si Kristo. Yes. Dapat nating isilang si Kristo sa ating tahanan. Yes. Especially sa, alam mo Kuya Jerry, sa panahon ngayon, no, na parang easy lang talaga ang paghihiwalay. No, madali lang maghanap ng way para makipaghiwalay or mabroken yung marriage ninyo. But ito yung dapat nating tandaan, kapatid. Hold on to your marriage talaga. Kasi tayo po, si Jesus po yung nagpaisa nato ba? Nag-unite. Kumbaga, nag-unite nato. So, dapat ginatog yung Tagalog importansya kanuna yung marriage. Kasi, alam mo, sa mata ng Panginoon, napaka-sacred ng marriage. Kaya, dapat din tayo, ganun din. Huwag natin gawing, yun bang, kung kapag ikay, especially sa mga nakikinig na single ngayon, kapag ikay single pa, kung ikay mag-aasawa dahil sa rason na gusto mo lang makatakas sa problema ninyo sa bahay, naku, ipag-isipan mo po yan na mabuti. No? Especially kapag you're living in a house na kanabang gubot, Chaotic. kana mo ingon mga gubot pas lukot, no? Or kanabang murag Chaos. feeling nimo ikaw na lang tanan sa imo nag-aasa tanan. Minsan manggod ka nang ang mindset nato, magminyo na lang ko. Kay aron nga Ginawang option. kay aron nga makatakas ko ani. Wag po ganun dapat yung ating pag-iisip, no? Ang pag-aasawa po ay pinagdadasali yan. Hinihingi yan sa Panginoon. Kasi hindi po laro ang pag-aasawa. You have to face every challenge. And kaya mo ba yan? Kapag ka nag-aasawa ka tapos hindi ka sure sa taong mahal, kung mahal mo ba siya o hindi. No? Kung kaya mo bang if you can live with that person o hindi. So, dapat talaga nating pag-isipang mabuti. And kung nasa sitwasyon ka na, if you are a married person and nasa hindi ka magandang sitwasyon, hold on to it and let God take over Yes. sa inyong buhay mag-asawa. And naku kapatid, I assure you, napakaganda ng outcome niyan. Yan, yun po ang ating topic sa umagang ito, naway sa panahon ng ating Kapaskuhan ngayon. Merry Christmas no, po. especially sa pagse-celebrate natin mamaya, no. Yes. Kada bang sa pagtagbo nato niya sa alas 12, wag mong kalimutang mag I love you sa iyong asawa. I-hug mo siya and then show your love to your spouse. Ayan. This Christmas. At yun po mga kapatid, naway ang salita ng Diyos at ang ating napag-usapan ngayong umaga ay tumatak sa ating buhay at sa ating puso. At yon. At ngayong umaga, dadako na po tayo sa ating panalangin. Aming Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat po sa lahat ng panahon na nandyan kayo palagi sa amin. Sa buong taon, mula January hanggang ngayon, Panginoon, December, ay lagi kayong nandyan. Di po kaila, Panginoon, na may mga struggles po talaga. Panginoon, salamat dahil tinanggap mo ang bawat mag-asawa. Lalo na ang mga pakiramdam ay hindi kabilang. Dalhin mo ang liwanag, Panginoon. Dalhin mo ang kagalingan. At dalhin mo rin ang bagong pag-asa sa bawat tahanan. Panginoon, ito pong lahat ay aming dinadalangin. At kami po'y nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Isang reminder lang po, no, na mag-ingat tayo sa ating celebration ngayon and mag-enjoy din tayo at huwag nating kalimutang mag-pray Yes. and magpasalamat sa Panginoon and huwag kalimutan ang totoong rason
or ang totoong diwa ng Pasko, at ito yung pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman, kasama po si Otto Mobin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado ay mapapakinggan ang Family Matters. Muli po kami ang inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Na nagsasabing Merry Christmas Merry sa ating Christmas. station din, no? Diyan sa ating DXAS family. Yes. Merry Christmas po. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great Christmas po sa Bye-bye lahat. and God bless everyone. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard.